kasi ma'am ngayon, actually, sabi nga nung iba na dito na rin po tumanda sa budget process, Ma'am Jessica, ay ngayon the fact na ang number one po na may malaking appropriations ay DepEd, pangalawa po ay Public Works pa rin. So yung mga flood control na mga proyekto, nakalagay na ngayon doon na naman. At kung ano po yung mga lalawigan na naman na meron pong before the budget printing nitong NEP na to, nakapagsabi na kailangan nila dito through DPWH. 'Di ba? So ngayon, maliban Yes. po diyan, Opo. lahat din po ng mga meron ng alokasyon para po sa cat's eye, sa road signage, lahat 'yan nasa NEP na ngayon. So sabi nga ng iba, akala nyo, maiisahan nyo kami ha, pero naunahan na namin kayo. Dahil ang gusto namin proyekto, nakalagay na sa NEP. Kumbaga, sa record nito, wala kaming siningit dyan ha, kasi yan ay nanggaling sa DPWH. Anong sa inyo dumam? Ay, talaga pong correct kayo dyan, Manong Ted. Kasi po, sabi nga nila, oy, illegal na yung pork barrel, yung PDAF, wala na. Pero sa totoo lang po, they have been more creative these days in inserting yung mga pork barrel nila. By, bago pa lang isubmite ng executive ang ating budget, nagtatanong na po ang mga ahensya, oy, anong gusto ninyong ipasok dito? Pero may mga guidelines, I suppose, on that. Ito sa infra, ito yung sa soft. So Opo. humihingi na po sila sa congressman at yun po yung nakapasok na. Mm-mm. Ngayon, pag-submit, embedded na po roon yung mga pet projects ng ating mga Opo. chosen, Opo. mga- Yes, mga ma'am. Opo. congressman. Kasi nga, ang sabi ko kahapon ni Madam Secretary Amena, na 10 trillion actually ang proposed budget ng lahat ng agencies, no? Pero doon lamang tayo sa kaya nating ponduhan. So umabot nga lang po ng 6.8 trillion round of figure. Yan sinasabi niya kahapon. So bottom line ngayon ma'am sa ating discussion na ito, kaninyo, maganda itong palatandaan na bukas na ang Kongreso, etc. Pero ma'am, sa totoo lang po, ngayon, talagang talagang hanggang suggestion lang kayo. Tayo po, hanggang lang po tayo, request lang po dito. Sila pa rin po at sila nga talaga ang masusunod at magagawa pa rin po nila ang kanilang gusto. Nga lamang po, pwede mag-ingay yung iba. Opo, pwede talagang mag-ingay ang iba. At sa totoo lang, we are coming in actually, Manong Ted, with eyes wide open na they're pwede pong maging pabango lang tayo o dekorasyon, pang photo. Pero ang po namin sa CSOs, ang ating pong motto, basta merong kaunting siwang, i-try nating buksan. At baka naman sakaling makapag-provide tayo ng a little bit of liwanag. Kung hindi sa marami, kahit sa iilan na mga kongresista at sa ating mga mamamayan. Sa huli po I would rather fight and lose than not fight at all. Amen. Yun po ang aming pong motto sa mga CSOs na yan. We don't want to lose by default. Amen. Wag po tayo. Ang hirap po kasi, masakit talaga po sa kalooban. Ako po pag minsan umiiyak pagka merong mga batas na ipinapasa na talaga namang alam mong kahindik-hindik ang epekto sa mga tao. Pero let's not lose the opportunity to articulate what we think. At ngayon, meron pong kahit paano counting opening, and it's a start, and kahit paano, sana may rationality na mangyari, and little by little mas maintindihan ng mga tao kung anong ating mga pinaglalaban. Naman po sa edukasyon, sana po ay mas worthwhile na spending ang mangyari sa edukasyon. Kasi kahit na po napakalaki, sabi nila na sumutugon na tayo sa benchmark, global benchmark na 4% of GDP. Let's still scrutinize. Saan ba pupunta yung edukasyon na spending na yan? At ang laki-laki po ng ng cost estimate pag DPWH ang gumagawa ng classroom.
2.8 million. Eh pagka po LGU with Opo. private partners ay 1.5 million lang. O, Opo. edi parang ang Yes, laki ma'am. sana nung Okay. natipid at mas Opo. maraming classroom ang nagawa. Sige po. So, So, yun po. Ma'am Jessica, ganito po, no? Sabi nga noong kay Armida Reyna, no, ni Tita Mids, no, na oo, ikay lumaban pa rin at lumaban kahit alam mong hindi ka siguradong mananalo.